10 ang patay nang magdire-diretso ang isang bus. Uwang ito ng CCTV ng Huwebes, May 1. Isang pampasaherong bus ang bumangga sa mga sasakyang nakapila sa toll plaza ng Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. Dalawa kami sasakyan na sobrang tupi. Yung van ay mahaba, pero wala na siyang isang dipa. Masaya kami naglalakbay. Hindi namin alam, mayroon na palang panganib sa likod namin. So paggising mo, Pumasok agad sa isip ko, nagdadrive ako. Sabi ko, bakit iba yung nakikita ko? Walang tigil na kaway yung kamay ko. Makikita po gumagano na yung kamay ko, taka yung pa ko. So sabi nga ng rescuer, kung hindi ka gumagalaw, sir, consider ka namin na wala na. Nang bigla kong marinig na, siya yung sole survivor. Nung marinig ko yon, hindi lang po ako durog. Tunaw. Magandang araw po mga kapuso. Welcome to iListen. Alam niyo po ba na ayon sa datos ng United Nations, noong 2023, mahigit 32 katao ang namamatay kada araw dito sa Pilipinas dahil lang sa mga aksidente sa kalsada. Kung susumahin naman natin sa buong mundo, tinatayang halos 1.2 milyon o mahigit 2 tao kada minuto. 2 tao kada minuto ang namamatay dahil lang sa mga aksidente sa kalsada. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw at ang makakasama ko po dito ay isang taong binago talaga ng isang aksidente sa kalsada ang kanyang buhay. Maraming salamat sa iyo, Jerry. Thank you for joining us dito sa iListen. Si Jerry Tuazon, mga kapuso, ay kinuha ng aksidente sa kalsada ang iyong buong pamilya. Opo. Kumusta ka na after 1 year from that accident? Sa tulong po ng Panginoon, ako po ngayon ay nagpapatuloy sa buhay bilang manlingkod sa Kanya at sa mga naiwan na pamilya. Pero natanggap mo na? Opo. Nakakope ka na? Tinatanong ko to sa iyo kasi gusto kong ma-make sure na okay ka na Yes, talaga. okay na po. Oo. Sa tulong ng Panginoon. Kasi syempre gusto naming malaman ano yung from your point of view yung nangyari doon Opo. sa aksidente. Dahil sa lakas ng impact ng pagbangga, ang van at SUV na pumagitna sa bus at truck. Napiping parang mga lata ang mismong driver ng van na si Jerry Tuazon na unang sinalpok ng bus, himalang nakaligtas. So kayo ay papunta nun sa Pangasinan? Yes po, Children Oo. Convention. Oo. Ang asawa mo ay isang doktora? Opo. Oo. Tapos, sino pang kasama mo? Yung hipag ko din po at saka mga ka-churchmate namin, mga kaibigan namin. So, papunta kayo sa isang church event ba? Opo, Children Convention po. So kasama mo rin ang anak mo? Opo, Ilang taon yung anak mo? 8 years old po siya noong time po na yun. Anong pangalan niya? Jeremiah Miguel Tuazon. Lalaki. Opo. Ang ganda ng pangalan, Jeremiah. Biblical. Oo. Oo. Ito ang kuha ng CCTV footage sa malagim na aksidente sa toll plaza ng SCTEX noong May 1 na ikinamatay ng 10 katao. Nangyari yung aksidente, paano ba yon? Kasi kayo ay nakasakay sa isang van. Opo. Tapos, may bus. Nung nandito na kami sa expressway, ang nangyari po is, siguro 1 kilometer na lang ang natatandaan ko. Hanggang ngayon, iniisip ko kung ano yung nangyari pa after 1 kilometer, wala pa akong maalala. Okay. Opo. So, yun naman, sabi ko sa Panginoon, kung maalala ko siya at malalayo lang ako sa Kanya, wag na. So ano yung naaalala mo dun sa 1 kilometer? Wala na po. Mula after 1 kilometer din accident, nagising po ako sa hospital na. So yung accident pa, wala akong naramdaman. Kasi sobrang bilis ng bus. Kita naman po yung accident namin. Dalawa kami sasakyan na sobrang tupi. Yung van ay mahaba, pero wala na siyang isang dipa. Kung makikita natin sa mga video. So, wala pa akong naramdaman talaga kahit ano. So, nagising ako sa hospital.
Yuping-yupi ang van at SUV na naipit sa gitna ng bus at truck. Kung makikita lang ninyo yung nakita namin kanina, parang yung sardinas na sama-sama sa loob nung dinatan namin. Kaya medyo nahirapan kami sa pag-extricate kasi may tatamaan ka sa katawan ng mga nandun sa loob eh. Ikwento mo sa akin yung naaalala mo nung umalis kayo. Maaga po kami umalis kasi ang plan talaga namin is service road ang dadaanan namin. So sabi ko, darating tayo doon na eksakto sa oras. Then kumain kami sa mga binili sila. Yun na, naplatan nga kami doon. Then naghanap ako ng vulcanizing. Yung una, wala daw yung bantay. Yung pangalawa din ay wala rim. So sabi ko, medyo malilate na tayo. Bibili na ako ng 4 na gulong para dumaan tayo ng expressway. So bumili ako ng 4 na brand yung gulong. Tapos sabi ko, kain muna tayo kahit sa fast food. Sabi nila, wag na, doon na lang sa sa expressway. Pagdating doon, hindi rin kami kumain. Nag-CR lang sila, di umalis na kami. Then 1 kilometer mula doon, wala na akong naalala. Tapos na-aksidente daw kami mga 12:30, nagising ako gabi na. Nagkamalay ako gabi na. Minsan kasi yung ating utak ay binablock niya ang any traumatic or painful na experiences na nararanasan natin. So, posibleng ganun ang Posible ginawa po. ng iyong utak para makapagpatuloy ka sa buhay mo, para makalimutan mo sana, makapag-move on ka, binura sa alaala mo yung masakit na mga pangyayari. Siguro po yung saktong, kung gising ako doon, siyempre masyadong ganong katindi yung Correct, yung trauma. yung Yung trauma. trauma. So, paggising mo, Actually, pa sabi kasi ng rescuer, gising daw ako. Bukas na mata ko. Parang bukas na mata ko, sabi nila, tapos walang tigil na kaway yung kamay ko. Makikita po yun sa video ng mga nagbibideo po ng mga dumadaan. Makikita po gumagano talaga yung kamay ko, taka yung pa ko. So sabi nga ng rescuer, kung hindi ka gumagalaw, sir, consider ka namin na wala na. Kasi sa tindi ng aksidente na nangyari sa inyo, sa dami namin nire-rescue dito, napakalala nung sa inyo. Pero dahil gumagalaw ka, kaya nalaman namin na buhay ka. So ingat na ingat silang may labas. pero wala kang malay. Wala po akong malay. Then nung lagay na daw nila ako doon sa stretcher, tumayo daw po ako. Bumangon, tinang ko daw yung paa ko, tapos gumanon daw sa kanya. Nung sabi ko, binibiro mo ata ako kasi nagpunta sila sa burol. Hindi sir, may kopya pa kami noon. Pero nung nagkamalay ka na, Nagkamalay po ako sa ospital na. Then nung magkamalay po ako, pagmulat ng mata ko karoon ako ng malay, nakita ko yung pulis saka dalawang foreigner na ka-church namin. Tapos pumikit po ko agad. Kasi sabi ko, nagdadrive ako. Pumasok agad sa isip ko, nagdadrive ako. Sabi ko, bakit iba yung nakita ko? Kaya nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, nagdadrive ako, bakit iba nakita ko? 3 times ko ginawa po yun. Pagmulat ko, sila pa rin. Tapos may mga tinatanong sila sa akin, hindi ko sila masagot ng sakto. Kaya yung binalikan nila ako kinabukasan. paano mo nalaman na namatay yung pamilya mo? Nagtatanong po ako doon sa mga nagbabantay sa akin. Sabi ko, asan po yung family ko at saka mga sakay ko? Sabi nila sa akin, nasa baba lang daw. Tama naman, nasa baba. Pero hindi nila sabi sa akin na wala na pala. So, hanggang sa kinabukasan, nandun na ulit yung pulis, mga doctors, nurse, saka mga ibang mga sa hospital. Nang bigla kong marinig na, siya yung sole survivor. Ganun katindi. Grabe. Nung marinig ko yon, hindi lang po ako durog. Tunaw. Siya talaga yung the best. Hiningi ko sa Panginoon. Napakabuti ng aking asawa. Napakabuti. Habang ako po ay umiiyak na sobrang nagdadalamhati, hindi ko na rin po natanong yung Panginoon kung bakit. Basta sobrang iyak po ako na ang pakiramdam ko po ay sobrang liwanag sa tabi ko. Imagination. Sobrang liwanag talaga sa tabi ko. Tapos umakbay pa sa akin. Kasi naalala ko po yung mga promises niya sa Bible. Sabi ko, binuhay mo ako sa isang kagilagilalas na pangyayari. Na hindi ako magiging inutil. Sabi ko sa kanya, sige po, walang ibang marinig yung mga tao sa akin, kundi yung kabutihan mo. Deal tayo, sabi ko sa kanya.
Hindi ka nagalit sa Panginoon. Hindi po. Nung time po na yon, yun po yung hanggang po Tinanong ko ngayon. lang po ito kasi Opo. usually po pag may traumatic na nangyayari sa buhay natin, ang default ng ibang mga tao ay, bakit nyo naman binigay ito sa akin? Napakabait kong tao. 'Di ba? Hindi kailanman sumagi sa isip mo Hindi yun. po. After ko po makipagdala sa Panginoon, wala na po akong galit. Hanggang po sa ngayon, wala po akong galit. Kaya po nung pag-uwi ko, yung sabi ko doon sa ka-church namin, pwede ba natin balikan yung driver? Sabi ko. Sabi niya, bakit? Sabi ko, paano kung may pamilya yun, mayroong anak, at yung anak ay nagdididit pa, maliit pa. So sabi ko, wala yung provider. Pwedeng magutom yung bata. Sabi ko, may extend tayo ng tulong. Then after po ng libing, pinuntahan po namin. At nag-extend kayo ng tulong doon sa driver. Pagdating po namin, kalalabas lang daw, sabi nung pulis. Kaalis lang po, ilang oras lang. So nakapagpiyansa daw. Kaya sabi ko, sige, makapag-provide na siya sa kanyang family. Uwi na rin po ako. So ngayon yung driver ay nakapiyansa? Nakapiyansa pa po sa ngayon. Napatawad mo na siya, sabi mo. Opo. Oo. Sa akin po, bilang tao, sabi ko sa kanya, kasi nagkausap po kami nung unang hearing namin, lumapit siya sa akin. Tapos, sabi niya, Sir, salamat, napatawad mo ako. Kinamayan ko siya ng malakas, sabi ko sa akin. Ikaw kako bilang tao, napatawad na kita. Pero yung pananagutan mo sa batas, kailangan mo panagutan ha, sabi ko sa kanya. Sabi niya, oo naman. Then tinanong ko siya, sabi ko, ano ba nangyari? Sabi niya, pasensya na siya, nakatulog po ako. 10 ang nasawi sa disgrasya, kabilang ang 4 na bata. Ang driver ng bus habang buhay nang hindi papayagang magmaneho at mabigyan ng lisensya. Sa kalsada po ay maraming pwede mangyari, pero pwede po siya maiwasan. Na kailangan ang sasakyan ay kondisyon, hindi lang sasakyan, kundi yung driver. Yun po, sa kakulangan ng pag-implementa siguro ng mga, kasi po nung ano po ay parang isang driver lang siya. So dapat po sa isang sasakyan, lalo na pag peak season po that time. So dapat ang driver natin ay 2 hanggang 3. At saka yung pagpagod na, pahinga na. So may responsibility rin lalo na yung mga operators. Yes po, opo, bilang operator Kasi- po, responsibility po namin yun. Oo, hindi lang yung sasakyan po ang dapat na mini-maintain. Mas mahalaga yung taong Yes po, nagmamaneho. totoo po. Kasi kahit gaanong safe o ligtas ng sasakyan mo, kung pagod yung nagmamaneho, walang mangyayari. Talagang magkaka-aksidente. Opo. Kasi nung pumunta pa ako sa impounding, tinignan ko yung sasakyan nila. Ang ganda, bagong-bago. So parang walang dahilan para kami ay mabangga na error ng sasakyan. So talagang Human error. human error. Europium, Galilanium, and Terbium, Dystropium, Helium. At ano yung mga pangarap sa buhay ni Jeremiah? Gusto Ay, daw ba niyang Napakarami niya pong pangarap kasi ang talagang hindi niya malimutan na niya mula nung umpisa, sabi niya gusto niya maging astronaut, magtrabaho sa NASA. Gusto Oo. niyang maging astronaut? Yes po. Okay. At kaya nga kabisado niya yung buong yung constellation ng mayroon tayo, yung galaxy, Milky Way, lahat yan. Memorize niya yan. Oo. So ganun Magaling siya. sa science. Sa lahat Talaga. naman po mayroon magaling siya. Talaga. Opo. Tapos yung asawa mo naman, si Marilit Joy. Marilet Joy, Siya naman po ay talagang Doktora. Doktora po, public servant. Yan. anong Kasi klaseng sa government doktora po siya? General practitioner po. Oo, tapos saan siya Opo. nagtatrabaho? Sa Antipolo government po. Talaga. Sa isang ospital, public hospital? Public hospital. Siya po Oo. yung head ng OPD. Wow. Opo. Talaga. So, At ang nakakatuwa po sa asawa ni Kuya Jerry na si Doktora Marilet ay nagme-medical mission kayo regularly. Opo. Oo. So bukod sa paglilingkod sa gobyerno bilang isang public servant, ay on your free time nagme-medical mission si Doktora. opo. Bakit Tapos, daw? Ayun po. Kasi di ba mission ng isang mga doktor, alam natin yan, na maglingkod. So parang sinumpaan po nila yon at saka maliban po doon, ministry. Kahit ang mga kapitbahay namin, bago yung papasok, may dumadating, magpapacheck up. So free po lahat yan. Oo. So talagang nasa kanya na yun, na libre niyang gagawin yun. At ikaw naman, ano yung trabaho mo nung time na yon? Ako po ay businessman po. Sa UB Express po, transport. Meron kayong UV Express.
Okay, kayo po ang namamahala? Operator po. Kayo yung operator. May-ari at saka operator na rin. Saka mayroon din paupahan. Ganun lang po. So, alam ninyo yung mga peligro sa kalye? Ay, opo. Alam ko po yan kasi nasa transport po tayo. Napaka-ironic ano po. Kasi I'm sure kayo po bilang isang operator, ine-ensure ninyo yung safety ng inyong mga van. Yes po. So, regular po yun na check up. Oo. Sa lahat ng tawag nito, condition ng sasakyan. Maging sa driver din, laging kinakausap, lagi din, kasi di natin alam, mamaya mayroon pala sila mga pinagdadaanan. So, siyempre, naghahawak sila ng manibela, sa kanila yung mga tao. So, dapat nasa condition din. Nung nangyari yung aksidente, tapos yun yung kumitil sa buhay ng iyong pamilya, parang siguro grabe yung effect sa iyo, lalo pat nandun ka rin sa transport business. Sa akin po kasi, open po kasi ako eh. Yung buhay kasi natin, wala nakakalam kung kailan. So yun po yun. Kahit sa anong paraan, ang kamatayan wala nakakalam kung kailan darating sa buhay natin. Kayo po ay nasa transport business pa rin po ngayon? Hindi na po. Inano ko na po siya. Umalis na po kayo? Opo, kasi ang naisip ko naman po is, kailangan po kasi pagka transport ang business mo, kailangan natutukan yon. Of course, kasi hindi lang yung buhay ng driver mo, buhay ng pasahero mo, pati yung mga makakasalamuha sa kalsada ng sasakyang iyon, ay kargo mo. Opo, totoo po yun, totoo po. Mahirap po ang transport business. Opo, so, ayan po, kaya po ako ay, iniwan ko na po yung ganong business. Sa ngayon, sabi ko, hindi ko na siya matututukan. Pagka-transport ang business natin, talagang hindi siya biro. Kailangan nakatutok ka talaga doon 100%. Yes po. Para sa lahat. Safe. Safe ang lahat. Oo. So, hindi katulad namin, masaya kami naglalakbay. Hindi namin alam, mayroon na palang panganib sa likod namin. Wala akong kamalay-malay. Wala kami kalaban-laban. Kaya importante po ito sa lahat po ng mga nagmamaneho, lahat po ng nagdadrive ng mga sasakyan na huwag nyo lang pong iisipin na ang sarili ninyo. Ang kahit anong maliit na aksyon ninyo sa kalsada ay pwedeng makaapekto sa katabi mo. Yes po. At posibleng may pamilya na nakaano doon, di ba? So, kailangan pangalagaan mo hindi lamang ang iyong sarili, hindi lamang ang iyong pasahero, but more than that, marami kasing iba pang mga pasahero na nandun din, gumagamit din ng kalsadang iyon. Opo. Oo. Paano po kapag nakakapanood po kayo ng mga ganyang aksidente na naman sa kalsada? Ayun po. Ano pong nagiging impact nun po sa inyo? Talaga nalulungkot ako doon. Kasi maraming mga taong nabibiktima na hindi inaasahan ng pamilya. Naninuman na masaya sana pero nagiging malungkot ang nangyayari dahil sa kakulangan ng safety. Yun po. Kayo po ba ay may fear pa rin po at takot pa rin sa kalsada ngayon? Sa ngayon po, wala po eh. Wala po. Pabalik-balik ako ng Bicol, dito sa Norte. So sa iba't ibang lugar ako bumabiyahe. Normal naman po. Bumabiyahe ako ng normal kasi sa akin naman po is ginagawa ko yung best ko bilang driver din sa kalsada. Kayo po ay nagdaan sa isang very depressing and very traumatic na experience dahil nawala yung buong pamilya ninyo. I'm sure maraming nakikinig sa atin na dumadaan din sa parehong mga pagsubok. Ano maaari ninyong ibahagi sa kanila para lumakas ang loob nila katulad ng ginawa ninyo na ang hirap po mag-move on sa ganyang klaseng trahedya pero nagawa niyo po ng paraan. Ano pong maibabahagi ninyo sa kanila? Ayan. Una po sa lahat, ako yung nagpapasalamat sa Panginoon. Sa lahat po na nangyari sa akin ngayon, sa akin acceptance, sa lahat po ay wala pong bahagi doon. Panginoon po yung talaga nagbigay sa akin. At pinanghahawakan ko po doon yung mga promises niya. Kasi nandun po yung pinahugutan ko. Yung mga salita ng ating Panginoon. Nasa akin yung
acceptance. Marami pa akong makakausap na mga psychologists. Ang sabi nila, may mga stage akong dadaanan bago ko makamtan yung acceptance. Sabi ko, tama naman lahat ng sinabi nila. Pero dahil sa tulong ng Panginoon, dinaanan ko po lahat yun. Pero nandun po sa positive side. Ano man ang ating mga pinagdadaanan, no, na matitindi, na halos questionin natin ang Panginoon, pwede bang mas piliin natin yung will ng Panginoon kaysa will natin? Sa karanasan namin, wala pong madali po doon. Totoo. Opo, wala pong madali. At saka, normal na pagdaanan yung mga stages na yon na malulungkot ka, Malungkot. magagalit ka, mawawalan ka ng pag-asa. Stages yan. So kung nandun kayo sa point ngayon ng buhay ninyo na pakiramdam ninyo wala na kayong pag-asa, the truth is you are just in a stage at malalagpasan mo yan. Malalagpasan mo yan. Kailangan mo talagang pagdaanan ang lahat ng ito bago ka maka-move on at magkaroon talaga ng acceptance. And it's going to be beautiful when you finally come to terms with what happened. Opo. Diba? So, yung time na pinahiram sila sa akin ng Panginoon, yung pinagkatiwala ng Panginoon, nagawa ko po yung best ko po doon, na masayang pamilya, at wala ko regret sa buhay ko. Na sana nagawa ko to, sana ganito, ganito. So, wala po. So, actually po kasi napag-uusapan din namin ang patungkol sa pag lumating sa kamatayan. So, open po kami doon. Ngayong nakapag-move on ka na at nandun ka na sa stage ng acceptance, bakit sa tingin mo binuhay ka ng Panginoon? Ako po ay naniniwala na ginamit ko ako, instrument po na parang ginamit yung karanasan ko para sa ibang mga tao na magkaroon ng pag-asa sa kabila na kanilang mga pinagdadaanan. After po ng living, umuwi ko ng probinsya. Nag-open po ako ng cellphone. Then, nagbasa ako. Napakaraming message. Hanggang po ngayon, yung iba po mga hindi ko nare-replyan, marireplyan ko din kayo. Ayun po, nung nagbasa po ako, talagang tumulo po yung luha ko. Kasi nung mabasa ko po yun, dumating siya doon sa pinaka-lowest point na kanyang buhay. Isa pong nag-message sa akin, sabi niya, tumatakbo daw sa isip niya, na ganong katindi yung pinagdaanan ko, nakuha ko pa rin daw magpatuloy at magpatawad. So, kaya sabi niya, nawalan ka, pero di mo alam na kapag save ka ng 2 kaluluwa. Talaga nung time na yun, tumingala ako, sabi ko, Panginoon, naunawaan ko na kayo. Ang realization ko po doon ay tunay nga na wala nakakaalam kung hanggang kailan lang ang buhay natin. Totoo. So wag natin sayangin at baliwalayin. Kaya yung kamatayan ay hindi katapusan. Ngayon po, ano pong ginagawa ninyo? Ayun po, pag wala po akong mga invitation, ako po ay nasa probinsya namin sa Bicol, nagpaparm po ako. Farming. Farming, yan. May mga tao po ako doon. At sa pamamagitan na yun, mayroon akong mga natutulungan. So, yun po yung minamanage ko ngayon, na kahit wala ako, kahit hindi ko siya matutukan, alam ko na hindi siya panganib. So ano pa po ang gusto niyo pang ma-achieve or mangyari sa buhay ninyo pagkatapos po nito, moving forward? Sa natitira ko pong buhay, kung hanggang kailan po ako, hindi ko po siya alam. Gusto ko po na ilaan sa Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat, Sir Jerry. Thank God you bless very po. much sa inyong pagbabahagi and for being strong and being an inspiring individual amidst all the things that happened to you. Alam niyo mga kapuso, marami natin may pinagdaraan ng mga pagsubok. Pero gaya nga ng experience ni Sir Jerry, yung kamatayan at mga challenges, pagsubok sa buhay, ito lamang ay paraan para mabuksan yung ating mga isipan sa tunay na misyon natin sa mundong ito. At kay Kuya Jerry, yun ang ibinukas sa kanya ng Panginoon. Nagsimula sa isang trahedya, sa isang bagay na sobrang matindi. Pero ito yung nagbukas ng kanyang isipan kung ano yung dapat niyang gawin dito sa mundong ito. Maraming salamat po sa pakikinig sa iListen. Maging inspirasyon po at instrumento ng pag-ibig sa iba. Thank you po. God bless Salamat po. po. To God be the God glory bless po.